Services PH. Yes, hello mga ka-repairs. Welcome sa laptoprepairservices.ph. Sa araw na to, meron tayong subject. Isang laptop na liquid damage. Ito yung kasunod ng video namin na ginawa namin nung una, introduction, just like for fun. Pero itong unit na to ay hindi own ng isang customer. Ito ay aming experimental unit. Dito, i-visualize natin kung ano yung magiging reaction sa mga unit at motherboard na contaminated ng liquid. So itong cases na to ay common at na-encounter ng mga customer din at ibang technician. So syempre may mga negligence na hindi maiwasan. Sa araw na to, i-visualize natin siya kung ano yung maging reaction at paano napunta yung damage sa ganitong situation. Ganito, ganito, at ganito. Tara! Samahan niyo ako kung paano natin siya mako-cover up or paano natin siya madidiscoveryhan. Go! Meron tayong unit dito. Ito na yung nabasa. So, tingnan natin. Puno siya ng coke. So, ang liquid na to ay coke. Hindi pumunta sa SIO. Halos lahat. Try natin siyang i-tag-tag muna. Kasi medyo marami. Yan. Sabihin natin, let's say, different case to, hindi nalolocate ng mga customer. Mga liquid damage kasi na hindi kayang gawin ng customer na baklasin yung motherboard, tanggalin yung mga battery kasi may mga laptop na built-in yung battery sa mga unit. And then, ito, for visualization lang, gagawin natin ay try natin siyang obserbahan kung ano maging reaction ng liquid sa motherboard. So, tanggalin natin itong plastic para kita-kita natin ng maayos. Yan. So, ang gagawin natin ay magpo-focus tayo dito sa area na to. And then, maglalagay tayo ng coke. Malit lang para at least makita natin kung ano maging reaction. Mukhang medyo madami, no? Ang kontihan natin. Lagyan na ng konti. Ay, yung lang, normal lang. Okay. So, yan. Bawasan natin konti. Yan. Okay na to. So, sasabayan na natin siya ng thermal scanner. So, makikita sa imaging natin dito, yung thermal scanner. And then, mag-a-apply tayo ng kuryente na 19 volts 10 ampere. So, ito yung ampere area. Ito yung voltage. So, dito sa ampere, naglo-launch lang to or nag-i-increase or nagkakaroon ng mataas na number once na nag-power on tayo ng unit. Pero itong unit na to ay hindi siya naka-power on state. Ang gagawin natin ay ikakabit lang yung adapter. Sample lang, nangyari to sa customer. Kakabit natin yung adapter and then i-apply natin yung kuryente. Meaning may kuryente nang dumaloy dito papunta sa may motherboard. So kailangan makita natin yung situation kung ano yung maging reaction ng motherboard sa liquid na to dahil contaminated na siya. Example lang, nangyari to sa customer, isasaksak niya. Pagsaksak niya po ay ganito maging reaction. Ayun. Meron siyang 11. Tingnan natin ano maging reaction. So wala pang response. Observe natin. And then follow up natin ng power on. Kasi minsan, gusto ni customer na i-on at i-test. So, ito yung mga cases, no, na sinusubukang i-power on. So, try natin i-on. 1, 2, 3, on. Sa kabilang switch. 1, 2, 3, on. So, yun na nga. Ayaw nga mag-power on. Wala siyang ampere feed. Pero tingnan natin sa microscope kung ano maging reaction. So ayan, dahan-dahan na. Ayaw niya mag-on, pero ganito na, bumubula-bula na siya. So bakit bumubula-bula? Dahil po yan sa electron charge. Hanggang maging powdered na yung circuit board. So mapapansin nyo dyan, dahan-dahan siyang bumubula. Tapos magkakaroon ng decay yan. Dahan-dahan na yung isa. Tingnan natin, magamit tayo ng point dito. Tingnan nyo, pansin nyo. Medyo naglulupa-lupa na siya. Pero wala siyang ampere na mataas. Ito lang yung nag-focus sa kanya, nag-charge. So, tingnan natin. Ito yung mga cases na hindi nyo mapapansin, no? Lalo na kapag nakakonect yung mga battery. So sa loob, naging ganitong reaction niya. Ayan, no? Lahat ng mga liquid damage, lahat ay nagiging corroded, magpo-pulverize. So tingnan natin ay yung magiging reaction niya. So dito, tingnan nyo, corroded na siya, corrosion na siya. Ayan. Tapos dito sa IC na to, dyan, nag-start na siya mag-corrosion. Sige, tingnan natin kung ano yung magiging output. So, let's say sabihin natin, mabot tayo ng mga 30 minutes. I-play lang natin siya.
Grabe, no? Nagkakaroon siya ng bubbles dahil sa electrocharge dahil yung liquid is conducted ng electricity. So hindi na po sumusunod dun sa line yung kuryente, kumbaga nagja-jump na siya dun sa liquid. Nagbi-bridge na siya sa liquid. So lahat ng mga ground na sakop ng liquid, magda-direct connect na yung positive na side at yung kuryente. So magkukos siya ng ganyan. So let's say, sige, bawasan natin ng tubig. Pagpag natin. So ito yung nangyayari kapag built-in yung battery sa board, no, na hindi nyo ma-disconnect. Yan. Gigitna ko lang bagya. So bali, ipa-play ko lang, standby ko lang, obserbahan natin siya. Nasa 8 minutes na tayo. And then after 30 minutes, balikan natin siya. Your laptop's down, won't start, no sound. Don't worry, we'll turn it around. No power shorted board or chip to replace. We'll fix it clean with skill and grace. Chill Laptop Repair Services PH. We bring your tech back to its best. From Revolt IC to CPU test, we're the board level pros. Forget the rest. With expert hands, we read the books, we understand. Deep clean thermal paste applied, liquid metal smooth inside. Ultrasonic wash, fans like new, cool and quiet just for you. Motherboard care done the right way, we'll make it run like the very first day. Chill Laptop Repair Services PH. We fix it fast, we fix it best. Precision tools and service fair. Your trusted tech, we're always there. Chill Laptop Repair Services PH. We fix it fast, we fix it best. Precision tools and service fair. Your trusted tech, we're always there. Ito na yun mga ka-reapers, ang reaction ng contaminated na liquid damage na motherboard. So yun, nakikita nyo, meron siyang mga residue na naiwan, no? So dahan-dahan na nag-decay yung mga lid na naka-connected sa mga parts like component. Pansin nyo dito, nag-dry na rin siya. And then itong area na to medyo sunog siya, oh. Yan, oh. Yan. Tsaka itong kapasitor, talagang biglang nagano siya, oh, rusty, kalawang, tapos nag-ibang kulay dito. So ito yung napapansin at nakikita sa mga circuit board. Once na merong history ng liquid damage, yan, nagkakaroon siya ng parang putik-putik. So kalawang yan. So ito yung mga reaction ng LED. Once na mapulverize at nalagyan mo ng kuryente, so dadaan yung electrons dyan sa liquid, magbi-bridge. So magkukos siya ng short. Kahit na ang ampere natin ay ganito, so ganyan lang yung ampere na feed, hindi naman magre-react yung unit na mag-on kasi itong board na to, na-develop to na meron siyang design na circuit protection. So intelligent na tong unit na to. Once na meron siyang full short, hindi talaga magpa-power on yung motherboard. And then once na naka-connect pa yung battery at saka yung charger, so magkukos siya ng ganitong klaseng reaction. Populverize niya yung mga LED. So i-convert niya sa mga ganitong klaseng powdered or corrosion. And then maaaring sisirain niya yung circuit at maaaring sisirain niya yung parts. So try natin siyang i-power on. Mag-rely tayo sa ating power supply. So dapat aabot siya ng 800 mA. Yun yung sign na mag-on siya or to 1 ampere. So try natin siyang i-power on. Pinutin natin tong power button. Meron pa rin siyang power on. Nagka-fan spin and then meron siyang 600 mA. Pero itong unit na to ay unti-unti niyang papatayin yung circuit na to. Kasi meron na siyang corrosion na sign. Contaminated na siya. So kung hanggat hindi nyo to malilinis, dahan-dahan niyang unting kakainin yung portion ng LED. Try natin siyang obserbahan. So yung unit na to ay buhay. Yun yung mga sinasabi nilang nabasa siya ngayon, tapos
tapos napadry nyo siya, nagana siya, akala nyo ay talagang okay na, confident na kayo, and then, sa totoo lang, ito yung reality. When it comes na tumagal na siya, magiging malala yung sitwasyon hanggang mapapatay niya na tong circuit na dito. Residue or yung corrosion, itong circuit na to. Maaring example lang ay ito, talagang totally na nag-disconnect to, dahil corrosion na yan, yung area na yan dyan, maaring yan yung maging cause na mag-end of life siya. So, gagawa tayo ng experimental ulit. Try natin siyang ikakat. Example lang ay disconnected na to. And then, example lang din na itong area na to ay disconnected din. Dahil medyo matagal yung kanyang reaction na magkakaroon siya ng damage, ito yung magiging imaginary failure niya. Kailangan natin siyang bilisan, ikakat natin yung connection. Ito na. So, nasa example lang, di-disconnect natin tong area na to dahil corroded na. Yan o, corroded. So, example lang, disconnect natin. Kung mag-standby pa rin yung 600 mA. Kakat natin. Medyo hindi malalim. Liman natin. Kung mag-standby pa rin ng on. Alam ko mag-standby ng on pa rin to. Pero dahil capacitor yan, nga lang magbabago yung performance. So ayan, tanggalan natin. And then ito rin, disconnect natin. Still nandyan pa rin. So kakat din natin to. So lahat ng mga connection na corroded, so isipin na lang natin na nag-disconnect na siya. Kasi lahat ng mga contaminated dyan, corroded dyan, possible na magkakaroon ng lost connection in the future. So ayan, disconnected na to. So ayan, totally wala na. Wala na siyang power. Wala na siyang ampere dahil disconnected na tong area na to. Ito yung pinakalas natin na disconnect. Tingnan natin kung mapapower on pa natin. Tingnan natin kung mag-trigger on. So wala na. Wala na siya. Wala siyang buhay. Ginawa na kagad natin siya ng fast visualization kasi itong area na to ay maaaring magiging disconnected in the future. So yung magiging reaction niya ay ganito, magno-no power siya. Try natin siyang i-build up kahit may corrosion siya dito, no? Kailangan natin linisin, connect natin yan, connect natin to. Tapos balik tayo dun sa power supply. So mapansin nyo, ito, i-press ko to, wala pa rin siyang reaction ng power on. Tap, 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 tap. So wala pa rin siyang reaction. Try natin siyang linisin tong area, no? Yung mga corrosion, tapos i-bridge natin, ko-connect natin yan. So ito, different cases, maaari kasing masira tong pyesa na to. Disconnected, mag-iba yung value kasi resistor to. So yung capacitor, okay lang yan, kaya niyang i-absorb yung tolerance kasi yung capacitor is ground sensing siya sa hazing, tsaka buffing, tsaka sa overcharge, tsaka nag-filterize siya ng mga kuryente. So itong area na to. Ito yung importante, yung resistor. No? Ito, yan, itong resistor ang importante. So ganito yung mangyayari once na contaminated at totally damaged na siya, no? Try natin siyang i-connect. Pero bago lahat, linisin mo natin. Okay? Disconnect ko muna tong charger. Pam. And then, linis tayo. Your laptop's down, won't start, no sound. Don't worry, we'll turn it around. No power shorted board or chip to replace. We'll fix it clean with skill and grace. Chill Laptop Repair Services, PH. We bring your tech back to its best. From Revolt IC to CPU test, we're the board level pros, forget the rest. Let's harness text with expert hands. We read the books, we Yun. understand. Deep clean thermal paste applied. Liquid metal smooth inside. Ultrasonic wash, fans like new. Cool and quiet, just for you. Motherboard care, done the right way. We'll make it run like the very first day. So ayan, nalinisan natin yung connection. At na-connect na natin ng maayos. Na-bridge na natin. Ayan. Pansin nyo. Yung isa rin dito sa kabila. Yan. So ngayon, gagawin natin, i-power on na natin yung unit. Same rule, tingnan natin. Kung talagang nag-on siya. Moment of truth. Connect natin ulit. So power on ko. 1, 2, 3, go on. Yan, 800. No? So power on na yung unit. Buhay na. Yan, pan spin. Yan, nag-stop siya. Okay lang yan. Yung light indicator dito, umilaw.
So, balik buhay yung unit. So, ito yung nangyayari sa loob ng unit at hindi lang dito sa motherboard na to or sa laptop na nangyayari, which is sa lahat ng mga circuit board ng electronics ng ating device like cellphone, laptop, printer, at TV kung sakaling contaminated or nabasa ng liquid. So, itong unit na to ay buhay na kasi meron na siyang consumption. So, try natin siyang ipa-display sa kanyang LCD. Okay? So, sasaksak muna natin to dito. Kanyang connector na LCD. Yan. And then, sasaksak na natin ang kanyang adapter. So, wala. So, okay. And then, power on. So, yun. Nag-power light. Ayan. And then, buhay. Antayin natin yung display. Ayan. There's nothing. Wow! Ito yung outcome ng mga electronics technician na kaya nilang ibalik yung circuit ng maayos. So when it comes na mayroon siyang liquid damage history and then contaminated siya ng corrosion, residue, kaya pa rin siyang i-recover. Basta alam ng technician kung ano yung nangyayari dito sa kanyang circuit board. Meron lang mga ibang cases na hindi talagang mahanap yung mga damage or disconnected or shorted. Kasi hindi lang isang area ang merong corrosion. Once na tapunan siya ng tubig. Hindi lang yun yung kaya niyang i-cover up. Kasi yung tubig, kayang gumapang yan kahit saan sa motherboard. At kung ano yung nasasakupan ng liquid damage, lahat ng mga yun ay kayang sakupin ng isang electrocharge circuit. Pwede siyang madaluyan ng kuryente at magkakaroon ng charge yung connection between from source to drain or direct to source kapag ibang value magkukos siya ng corrosion. Yun yung dahilan kung bakit nabubuo yung corrosion dun sa motherboard. At kahit na hindi nyo siya nalinis at napatuyo nyo naman siya pero nag-on naman siya, pero yung residue at saka yung corrosion, dahan-dahan niyang unting kakainin yung LED at ipopulverize niya at magkukos siya ng lost contact, lost connection at aabot siya sa no power or end of life. Dalawa yung cases na mangyayari once na mag-shorted, either mag-lost contact siya or either na totally ma-dead siya or ma-damage yung circuit. So, yun lang. Hopefully, sana may natutunan kayong bagong kaalaman no, sa ating experimental video and see you sa ating mga ibang videos. Bye-bye!